I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a microbe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. Work, for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work mid springing flowers. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work, for the night is coming, when man's work is done. Work, for the night is coming, work through the sunny noon. Fill brightest hours with labor, rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work, for the night is coming, when man works no more. Work, for the night is coming, under the sunset skies, while their bright tints are glowing. Work, for daylight flies. Work till the last beam fadeth, fadeth to shine no more. Work while the night is darkening, when man's work is o'er. You may have your worldly pleasures, your silver and your gold. You may pile up all the riches that this old world can hold. But I'd rather have my Savior and with him firmly stand. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be
the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed command. For I want to be ready to meet him in the glory land. You may talk about your riches, your diamonds and your pearls. You may gain the wealth for ages of this and all the worlds. But the Savior is more precious, with him I'll take my stand. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed command. For I want to be ready to meet him in the glory land. There is one thing I can boast of, salvation from the fall. I'm an heir to wealth and glory. My Father owns it all. That is why I'm shouting happy and go at his command. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed command. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed command. For I want to be ready to meet him in the glory land. Magandang Merkulis po ng gabi mga kapatid. Tulad po ng ating nabanggit ng Lunes, tayo po ay magkakaroon ng pangangaral po sa gabi ito ng Miyerkules. Wednesday, May 28, 2025. So magandang gabi sa inyo lahat, sa ating mga kakapsat, na ibang ngarabi, katakay amin kakapsat, sa ating mga kaisunan. Maayong gabi sa inyong tanan, mga isuon, at sa mga taga Bicol region ng Katunggangan. Diyos marahay na banggi sa inyong tugabos. Sa mga taga Pangasinan, Masanto si Labi at si kayo namin. At sa mga taga Carabao Island, maayong gabi sa tanan. At galing po sa amin, may pabingi kaya nga. So dito po sa ating gabing ito, pag-aaralan po natin ay patungkol po sa bautismo. O binabanggit po sa Biblia na Bible baptism. Yun po ang ating gustong pag-aralan po sa gabing ito. Ano po yung tunay na bautismo na binabanggit po sa Biblia? Dahil sa ating babasahin po ang Efeso sa ika-4 na kabanata, sa ika-5 talata, sinasabi daw na may isang bautismo. Sa ibang maikling salita, isa lang ang tunay na bautismo. Yun ang makikita natin. There is only one true baptism. So kailangan nating maunawaan nyo. Baka kasi yung ating ginawang bautismo ay hindi po yung bautismo yung pinag-uutos sa Biblia. Ang katotohanan po niya, halos lahat ng mga tinatawag nating denominations ay naniniwala sa isang uri ng bautismo. In other words, iba-iba. Pero meron silang paniniwala tungkol po sa bautismo. Nagtuturo sila ng mga bagay patungkol sa paksa ng bautismo. At dahil iba-iba po ang tinuturo nila, ay nagkakaroon po ng kalituhan sa larangan po ng pananampalataya. Kaya mas magandang buksan po natin ang ating Biblia at ipaghambing natin ang bautismo na ginagawa ng mga denominasyon at ang bautismo na nakasulat sa banal na kasulatan na ipinagutos ng ating Panginoon. Unang ating bigyang pansin yung mga opinyon
tinatawag nating opinyon dahil hindi po ito makikita at itinuturo ng banal na kasulatan ang mga opinyon ng mga denominasyon tungkol po sa tinatawag na bautismo. Sa kasamang palad, nung sinasalin po ang Bible sa English, ang bautismo ay hindi sinalin. Ang salitang bautismo bilang isang pangalan o noun ay galing po sa salitang Grego na baptisma, nang ibig sabihin ay to immersion. Ito po galing sa verb o pandiwa na baptizo, nang ibig sabihin ay to immerse. Ang root word po ng mga salitang ito ay bapto, meaning to dip. Sabihin, yung mga nangungulay po ng mga tela noong unang panahon, ginagamit nila bapto. Kahit po sa mga ibang bansa ngayon, sa Africa, ginagawa pa rin nila yung pangungulay ng tela sa pamagitan ng paglulublob sa isang dye o kulayan. At nilulublob nila doon at yung tela, nakukulayan siya. Kaya iyon ay bapto o to dip. So yun ang salitang bautismo. Kaya lang hindi po nila sinalin. Marahil yung mga nagsalin ay hindi sila naniniwala ng bautismo ay paglulubog o meron na silang kaukulang kagawian ng pagbibisik o pagbubuhos bilang isang bautismo. So, kaysa mga denominations, depende po kung anong denominasyon. Katulad po ng Methodist, sila po ay pwede kang mamili ng paraan. Pwedeng sprinkling, pwedeng pouring, o pwedeng immersion. Depende sa tao. May mga denominasyon naman na sila ay naglulubog exclusively ng mga Baptist. At may elemento, ang kailang elemento ay Holy Spirit at saka ang salita ng Diyos. So may ilan po yung mga Pentecostal or charismatic, born again. Ang baptismo pinaniniwalaan nila ay Holy Spirit baptism. At kahit po yung sila naglulubog sa tubig, iba naman ang kailang layunin. Ang layunin po nila ay ipakita sa mga tao na ikaw ay ligtas na. Imbes na mabautismo para maligtas ka, kailang itinuturo ay ikay nagbabautismo para may pakita na ikay ligtas na. At ito po ay isang kautusan ng iglesia. In other words, para maging miyembro ka ng denominasyon na yon, kinakailangan kang magpabautismo. At minsan, tinuturo po nila yun dahil ito po ay isang mabuting bagay na dapat gawin. At iba-iba pa klaseng layunin ng mga denominations. Kung ikakumpara po na sa Biblia, ang bautismo ay paglulubog. Sa katunayan po, dito sa Romans 6:4, ito ay paglilibing. It's a burial. Common sense lang po mga kapatid, wala tayong nakikita naglulubog o naglilibing na winiwisikan ng kaunting lupa yung nililibing. O kaya binubuosan ng kaunting lupa yung nililibing. Kundi yung nililibing, ito'y lubusang tinatakpan ng lupa sa pamamagitan ng paghuhukay ng malalim na hukay sa lupa. Sabi nga po nila, 6 feet below the ground. Ito po sa Romans 6:4, itong ating mababasa. Kaya tayo'y nililibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalalatian ng Ama, ngayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ito po'y nilalarawan bilang isang paglilibing. So, hindi posible na kung ito po'y larawan ng paglilibing, na ito'y pagbibisik o pagbubuos ng tubig. Ibig sabihin, ito'y talubosang paglulubog sa lupa. Kung ito'y paglilibing at kung ito'y bautismo, ito'y paglilibing sa tubig. Sa katunayan, nung nagbabautismo po si John the Baptist, siya nagbautismo sa Enon na malapit sa Salim along the Jordan River dahil doon ay maraming tubig kanya. Sabihin po natin,
Nagbabautismo rin si Juan sa Enon na malapit sa Salim sapagkat do'y maraming tubig. At ang mga tayo pumunta roon at nabautismohan. So, ito'y paglulubog. At ang elemento ng bautismo ay tubig. So, ikaw po yung binabautismohan sa tubig. Hindi sa alcohol, hindi sa namang liquid, kundi sa tubig. Dito sa Gawa, chapter 8, 36 at 38, dito po yung bating o yung eunuko ng siya mabautismohan. Sa verse 36, sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa dakong may tubig at sinabi ng eunuko, tignan mo, narito ang tubig. Ano nakaadlang pa ako'y mabautismohan? At sa verse 38, at iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismon siya ni Felipe. So sila lumusong sa tubig. So, yun po sinasabi sa atin. Ngayon din po sa Gawa chapter 8, chapter 10, verse 47, dito po sa verse 47, Acts chapter 10, maaari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mabautisman itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? So ito yung paglulubog sa tubig. Yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ano layunin? Para tayo maligtas. Para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Dito po sa Gawa, chapter 2, verse 38, yung kauna-unahang pangangaral po ng Ebanghelyo at yung mga nabautismohan, sinabi po ni Pedro, kasama ng 11, ang layunin ng bautismo. Sayin po natin. Ito ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ilundag po tayo sa ika-4. Sa iba pang maraming salita ay nagpatutungo siya at hinimok sila. Kasi sinasabi, iligtasin niyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. So, sa Biblia, kaya binabautismo ay para ikaw ay maligtas. Papatawad ang iyong mga kasalanan. So, balik po tayo sa opinyon ng mga denominasyon. Yung paraan ng pagbabautismo, sprinkling, pouring, nasaan ang talata? Saan ang talata na winisikan o binungusan ng tubig? Yung elemento na ito yung Espiritu Santo at salita ng Diyos. Wala rin. At ang layunin para may pakita na ikaw ay ligtas na o ito yung utos ng isang denominasyon, ng iglesia, o ito yung mabuting bagay na gagawin, wala rin tayong talata diyan. So, anong paniniwalaan po natin? Ang paniniwalaan po natin ang paraan ng pagbabautismo ay sprinkling and pouring ng elemento Holy Spirit at salita ng Diyos, o layunin na para may pakita sa mga tao na ikaw ligtas na instead na ikaw para maligtas o para ikaw maging kaanib ng denominasyon bilang utos ng iglesia o isang mabuting bagay na gagawin. O yung may talata na babasa natin ng bautismo ay paglulubog sapagkat siya'y paglilibing, ito yung larawan ng paglilibing, na ito'y bautismo sa tubig at hindi sa Espiritu Santo, at ang layunin ay para ikay maligtas at mapatawad ang imong kasalanan. Anong paniniwalaan natin? Ang paniniwalaan natin ang sulat. Dapat kasi ng tunay na pananampalataya. Dito sa Romans chapter 10 verse 17, ito ang dapat nating paniwalaan, yung mababasa natin. Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig at ang pagkikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So, anong paniniwalaan natin? Yung nakasulat sa banal na kasulatan. Maraming mga bagay na maling pananaw sa bautismo. May mga bagay na hindi kayang gawin ng bautismo. Number 1, hindi pwedeng palitan ng bautismo ang puso mo o yung kaisipan. In other words, bago ka mabautismohan,
kailangan nagkaroon ka ng pagbabago ng iyong puso bago ka na bautismuhan. Sa ating pakikinig ng Ebanghelyo na nagdudulot ng ating pananampalataya, ito'y nagpapabago sa ating puso o sa ating kaisipan. In other words, ang bautismo, hindi maaaring magbago ng ating puso at kaisipan. Dapat bago tayo na bautismuhan, meron ng pagbabago ang ating kaisipan. Katulad po sa Acts chapter 2 verse 37, doon po sa pangangaral ni Apostol Pedro, kasama ng 11, dahil 12 sila, ipinangaral nila, pinatunayan, at si Kristo ay Diyos ng katawang tao, sinugo ng Diyos, at pinatunayan sa mga makapangyarihang gawa na kanyang ginawa, na siya'y yung pinangakuang hari na magigaling sa lahi ni David, at siyang tagapagligtas kung siya nabuhay na maguli. So, pinatunayan nila na ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay katuparan na manghula sa ulumang tipan. So, those Acts 2:37, na when they heard this, nung napakinggan nila ang sinabi at pinangalan ng mga apostol, they were cut to the heart. Ibig sabihin, nasaktan ng kanilang puso. So, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang kaisipan. Mula sa kaisipan na si Jesus ay isang tao na namumusong o blasphemer, patungo sa isang taong ginawa na Panginoon at Kristo ng Diyos. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall we do?" So sa kailang paniniwala, sa kailang pakikinig, ito na pagbago sa kailang kaisipan. So bago tayo mabautismo, minabago ng pangangalan ng Ebanghelyo ang ating kaisipan. Yung nagbibigay sa atin ng pananampalataya na nagpapabago sa ating kaisipan. So, hindi rin pwedeng baguhin ng bautismo ang ating kaisipan. Hindi rin pwedeng baguhin ng bautismo ang buhay mo. Ang ginagawa ng bautismo, nagbabago ang iyong relasyon sa Diyos. Mula sa pagiging makasalanan, patungo sa isang taong pinatawad sa kanyang mga kasalanan, at ikay nagiging bago nilang sa harapan ng Diyos. Pero pag nabautismon tayo, it doesn't necessarily change our life. Ikaw magbabago noon. Ikay dapat magsimulang lumakad sa panibagong buhay. Hindi yung bautismo mismo. Ito mismo yun. Sa Romans chapter 6, babasahin po natin. Dito sa verse 4. Kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling binuhay o muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalawatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ang paglalakad sa panibagong buhay, bunga, natulong tayo ng bautismohan. Hindi mismo ang bautismo ang nagpapabago sa ating buhay. Hindi rin, pag tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo na bautismohan, hindi rin magiging maayos o mawawala yung gusot sa ating mga kapamilya. Actually, kung minsan, hindi magdudulot sa atin ng problema. Lalo na kung hindi sumasampalataya, tunay na pananampalataya ang ating mga kasangbahay. Ito sa Matthew chapter 10, verse 34-38, ito pong sinasabi ng ating Panginoon. Noong ako po'y bata-bata pa, at kami house to house, sa may Villanueva Street sa Angeles noon, na natagpuan namin ng isang matanda nagwawalis. Ang kailabaw the chicken bar. So nakikita niya kami. Nung nakikiusap kami na kahit 10 minuto lang, nagalit yung tao. Sabi niya, ano yan, reliyon? Wala na akong, huwag na kayong pumunta rito ngayon. Ginulo ng reliyon, pamilya namin, kanya. So, in other words, nagigiba-iba ang kailang paniniwala. So, sa Matthew chapter 10, 34 hanggang 38, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng taba. Sapagkat pumarito ako upang papaglabanin ng lalaki at kanyang ama, anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang ng babae at ang kanyang mabiyenang babae, ang magiging kaaway ng tao ang sarili niyang mga kasangbahay. Ang umiibig sa ama o ina na higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin.
At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Si Apostle Paul, siya ng bautismo, naging Kristiyano, lalo naging magulong buhay niya. Dahil kinapuotan siya ng mga Hudyo na dating kasama niya sa pag-alipusta at paniniil sa mga Kristiyano. O hindi rin naalisin ng bautismo ang tukso sa ating buhay. Hindi mo mawala yan. Doon nga po sa James 1:14, tayo natutukso kapag tayo po ay na-impluensya ng ating mga masasamang pagnanasa. So hindi alisin ang bautismo yan. Hindi pwedeng alisin ang bautismo yan. At hindi rin pwedeng, kung tayo na ang bautismo, ay magwawasto o magpipigil sa mali. Actually, si Simon na manggagaway, na makita niya na mga apostol ay may kapangyarihan, na kapag pinatong nilang kailamang kamay sa mga Kristiyano, tumatanggap siya ng kaloob ng Espiritu Santo. Linasa niya bilhin yung kapangyarihan niyo. At siya'y pinagwikaan ni Apostle Peter dahil sa kasalanan niyo. Pero Kristiyano na siya, no? Pero siya'y nagkamali pa rin. Dito po sa Gawa, chapter 18, o chapter 8, 18 to 23, dito po pinagwikaan ni Pedro si Simon na manggagaway. Na makita ni Simon na binibigay ang Espiritu sa pamagitan ng pagpapato ng mga kamay ng mga apostol, siya inalak niya ng salapi na sinasabi, bigyan din niyo ako ng kapangyarihan ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Gusto niya bilhin yung kapangyarihan niyo. Ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat tinakala mo makukuha mo ang kaloob ng Diyos na may pamagitan ng salapi. Wala kang bahagi, di karapatan man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit pagsisiyan mo ang kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon, at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasalanan. So yun, katapos siya maging Kristiyano. Si Pablo rin po at Barnabas, nung sila po ay nasa Galacia, sila po ay nagkasala laban sa mga Hentil. Nung hindi pa dumating ang mga Hudyo na kasama ni Santiago, sila nakikisalo sa mga Hudyong mga Hentil na mga Kristiyano. Nung dumating si Santiago kasama ng mga Hudyo, sila po ay nagsipaghiwalay sa mga kapatid ni Hentil. Kaya sila ay pinagwikaan ni Apostle Paul. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukha sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisala sa mga Hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pagkat ng pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nakasama sa kanya sa ganitong pagkukunwari, kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kailang pagkukunwari. Ngunit na makita ko na hindi sila lumalakad ng matwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, sa harapan nilang lahat, kung ikaw ng Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga Hentil na mamuhay ng gaya ng mga Hudyo? So si Pablo at si Barnabas at si Pedro ay nagkasala. Dito po mayroong siya sideline na gusto natin bigyan pansin. Si Pablo, pinawikaan niya si Pedro na mukahan dahil nagkasala siya. Minsan, yung mga kapatid, nakikita nila na mali ang mga aral na tinuturo ng ibang mga, hindi sila umikibo. Pero si Pablo, pinawikaan niya si Pedro. In other words, nagkasala sila, pinagwikaan niya. Publicly, pinagwikaan niya. E bakit kuminsan, very obvious na yung pagkakamali ng turo ng mga kapatid, di tayo kumikibo. Hindi po tayo nagkakasala mo. Ano lang, pagkaisipin lang natin. Dito sa pangunang Korinto, si Pablo po, dinidisiplina niya sarili niya
para mapigilan niya na siya'y magkamali at di siya maligtas. Basahin na sa 1 Corinthians 9:27. Ngunit sinusupol ko aking katawan at ginagawa ko itong alipin upang pagkatapos ng mga pangarap ko sa iba, ako mismo hindi itakwil. So, hindi pwedeng i-prevent ng bautismo ang magkasala tayo. Hindi rin sinesecure ng bautismo permanently ang buhay na walang hanggan. Ito yung counter-run na once saved, always saved. Hindi tinuturo ito sa Biblia. Manapay ang kabaligtaran. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga babala na tayo po ay maaaring mawala o mihiwalay mula sa katotohanan. Bigay po tayo ng ilang mga talata. Dito po sa Hebreo, chapter 3, verse 12. Ito po ay isang warning o babala na sumulat sa Hebreo. Hindi po na tayo tiyak kung sino sumulat sa aklat po ng Hebreo. Personally, ako po ay may opinion na si Pablo, pero wala po tayong matibay na evidence kung sino sumulat sa aklat ng Hebreo. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. So, ibig sabihin, pwede tayong mahiwalay sa Diyos kahit na tayo ay nabautismuhan na. Ito po isang babala. Ito yung babala sa mga kapatid. Ito yung babala sa mga kapatid na maaaring may masamang puso. Ito yung babala sa mga kapatid na maaaring umiwalay. So, once saved, always saved, hindi tinuturo sa Biblia. Hindi po yun magagawa ng bautismo na i-secure permanently ang iyong buhay na walang hanggan. You have to live faithfully, tulad na sinasabi ng Biblia. Ngayon, pagkatapos po na matignan natin ang mga bagay hindi kayang gawin ng bautismo, tignan naman po natin kung ano ang mga bagay na dinudulot sa atin ng bautismo. Number 1, ang bautismo po ay nilalagay tayo kay Kristo. Ibinibihis natin si Kristo. We put on Christ. Depende sa translation. Dito po sa New King James. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Pagka tayo po nabautismuhan, we are in Christ. Kung di tayo nabautismuhan, we are outside Christ. Kaya nga po, hindi ka pwedeng maligtas kung hindi ka nabautismuhan. Bakit? Kasi Kristo ang tagapagligtas. Lahat po ng mga biyayang spiritual o sa kalangitan ay naka kay Kristo Jesus. Kasama na ang ating kaligtasan. E paano kung hindi ka nabautismuhan, hindi wala ka kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, hindi wala kang kaligtasan. Dito po, sa Ephesians chapter 1 verse 3, maliwanag po yan. Purihin nawang Diyos sa taman ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual o sangkalangit or spiritual blessings in the heavenly places ay na kay Kristo kasama ng ating kaligtasan. So, paano tayo maliligtas kung wala tayo kay Kristo? Paano tayo mapupunta kay Kristo? Sa pamagitan ng bautismo. We put on Christ when we are baptized. Maniwalag po yun. Merong nag-argue, sabi nila, Holy Spirit baptism daw po yung baptized into Christ. So, hindi pa rin faith only yan. For the sake of argument, gano'n nga, na hindi man ako naniniwala na Holy Spirit baptism, kundi water baptism, dahil ito sa utos. Ang Holy Spirit baptism, hindi sa utos, is a promise sa ilang mga tao, hindi sa lahat ng tao. So, kung hindi ka nabautismuhan kay Kristo, hindi mo siya ibinis. Wala ka kay Kristo. Ngayon po dapat nating isipin. Ngayon, kung mali naman po yung bautismo po natin, tayo po yung minisik, nung tayo maliit na bata, ay kailangan tayo magpabautismo sa tunay na bautismo. Hindi bautismo yung ginawa sa atin noon, dahil yun ay unang-una, walang pananampalataya yon. Bago tayo mabautismo, ang kailangan tayo sumasampalataya, nagkaroon na tayo ng pagbabago ng ating kaisipan, mapakinggan natin ang Ebanghelyo, at mapatunayan na tayo nagkasala sa Diyos. O di ba? So, isang bagay na ginagawa ng bautismo, baptism put us into Christ. Sa pamagitan ng bautismo, binibihis natin si Kristo. So, tumatanggap tayo ng
lahat ng pagpapala sa sangkalangitan sa pamagitan ni Kristo. Eh kung wala tayo kay Kristo, dahil di tayo nabautismohan, di wala. Di ba? So ang bautismo rito ay immersion. If we are immersed into Christ, we put on Christ. Yun ang ibig sabihin. No? So pagkat ang bautismo po ay paglulubog, hindi siya pagbibisik, hindi rin siya pagbubuhos. Maliwanag po sana sa atin niya. Nang mamatay po ang ating Panginoon sa krus, nang mamatay ang ating Panginoon sa krus, tumulo ang kanyang dugo. Anong kahalagahan ng dugo? Ang dugo po ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Ang dugo lamang ng Panginoon, ang anak ng Diyos, ang maaari maglinis sa ating mga kasalanan. So, Old Testament, ginagamit ang mga dugo ng mga hayop, pero hindi yun nag-aalis ng mga kasalanan. Kundi yun ay larawan lamang ng tunay na hahin o sacrifice, yun ang ating Panginoon. Nang siya mamatay sa krus at tabos ang kanyang dugo para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Doon sa Mateo, chapter 26, verse 28. Nung namatay ang Panginoon, nung siya napako sa krus, doon tumulo ang dugo ng ating Panginoon. Dito po sa Juan, chapter 19, verse 33, verse 34, ito po ang ating mababasa. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Para, siyempre, kung babaliin ang binti mo, yun ay masakit. Yun ay kamamatay mo. So, hindi na binali kasi patay na siya. Subalit, tinusok ng sibat ng isa sa mangkawal ng kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. So, dun sa kamatayan ng Panginoon, ang ating sa kanyang pagkapako sa krus, tumulong kanyang dugo. Ngayon, kaya nga po, pagka tayo po'y nabautismuhan, inilalagay tayo doon sa epekto ng kanyang kamatayan. Ng kanyang dugo ay naguhugas sa ating mga kasalanan. We are baptized into His death. Tayo nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Dahil sa kamatayan, tumulo ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga kung hindi tayo nabautismuhan, the blood of Christ cannot wash away our sins. Ito po, Christ washed away our sins. Meron yung kamatayan niya, potential yun. Na yung lahat ng mga tao, kung gusto nila, ay mahugasan ng kanilang mga kasalanan. Nung matay ang Panginoon sa krus, hindi po automatic na ating mga kasalanan ay nalinis. Kundi nandoon ang instrumento ng paglilinis kung tayo po'y mababautismuhan. Kaya nga po sa New King James, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Tayo na bautismuhan tungo sa kanyang kamatayan, sapagkat sa kamatayan, ang kanyang dugo ay tumulo. Ang katotohanan din po na makikita natin sa Banal na Kasulatan, ang ating Panginoon po ay nagtatag ng kanyang iglesia. He built His church. Doon sa Mateo chapter 6 and verse 18, sabi niya, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades cannot prevail against it. And so doon sabi niya, I will build my church. At yun ang ililigtas niya. Doon po sa Efeso chapter 5 verse 23, sinasabi sa atin, yun ang kanyang ililigtas. Ang iglesia na kanyang tinayo. Hindi nagsimula sa ating bansa, kundi simula sa Jerusalem. Sa Efeso chapter 5 verse 23, sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya na Kristo, ang ulo ng iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan, at ang katawan ay walang iba kundi kanyang iglesia. Pag tayo nabautismuhan, tayo po ay nababautismuhan patungo sa kanyang katawan. The one body, the church.
Basahin po natin. First, the body is one and has many members. But all the members of that one body, being many, are one body. So is Christ. Kung titignan natin ng ikalabindalawang kabanata ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, inahalin tulad niyang iglesia sa isang physical na katawan. Sa isang physical na katawan, iba-iba yung bahagi, pero nagkakaisa, isang katawan lang. Ganon din kanya kay Kristo kanya. For by one Spirit, we were all baptized into one body. Alam niyo, ito yung ginagamit ng iba para patunayan through the Holy Spirit baptism. Mali. We are baptized for by one Spirit kanya. In other words, anong ibig sabihin by one Spirit? For by the teaching of the one Spirit kanya. Pagkat ang Espiritu Santo nagturo sa katotohanan. Ang Espiritu Santo nagpahayag ng Ebanghelyo. Kaya pag tayo napakinggan natin ng Ebanghelyo, actually, sa pangangaral natin ito, ako nagsasalita. Totoo yun. Pero ang sinasabi ko ay galing sa Espiritu Santo na naisulat sa Biblia. So, sino nagtuturo? Pag binabasa mo yung salita, ang Espiritu Santo nagtuturo sa atin. Sa pamagitan ng mga tao. So, by one Spirit, we are all baptized into one body. Ano yung one body na yon na kung saan tayo po'y binautis yung patungo? Yan ay walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Dito po sa Colossians chapter 1, maliwanag po yan. Colossians chapter 1, verse 18. Ephesians chapter 1, verse 22 to verse 23. Napakaraming talata niya. Basahin po natin sa Colossians. Ano po? Chapter 1, verse 18. Ito mababasa natin. Siyang ulo ng katawan ay iglesia. Siyang pasimula, ang pangaray mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay kanya. So, we are baptized into the one church. Paano kung wala tayo doon sa iglesia? Ay di tayo maliligtas. Sapagkat ang iglesia ay binubuo ng lahat ng mga tao na niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang iglesia. Dito po sa New King James. Gayon din po naman sa King James Version. Ito po, sa Acts chapter 2, meron silang sali na ganito. Acts chapter 2, verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. The Lord added to the church daily those who are being saved. Yung sumunod sa Ebanghelyo, sininadagdag sa iglesia ng ating Panginoon. We are baptized into that one body. At pag tayo na bautismuhan, it can bring newness of life. Dahil ikay na bagong relasyon mo sa Diyos. Hindi na ikay dating taong makasalanan. Ngunit kayo nilinis ka ng dugo ng ating Panginoon, tayo na bautismuhan. Kaya nararapat na tayo mamuhay sa panibagong buhay. We have been born again. Nung tayo po sumampalataya, nagsisip, ipinahig natin sa bibig ang ating paniniwala na siya siyang anak ng Diyos, at tayo na bautismo, we were born again. Yun ang proseso ng being born again. Ang born again, di tao yun. Ito'y proseso. Parang isang tao po ay maging panibago sa harapan ng Diyos. Sa Romans chapter 6, it is a newness of life. Dapat ito'y magdulot sa atin ng panibagong buhay dahil sa pagbabago ng ating kaisipan at ang pagbabago ng relasyon natin sa Diyos. Ito po, basahin natin. Magsimula tayo sa 3 hanggang 5. O di ba ganyan nalalaman sa Romans chapter 6? O di ba ganyan nalalaman na sayang lahat na mga nabautisman kay Kristo Jesus ay mga nabautisman tungo sa kanyang kamatayan. Kaya tayo'y nilibing ng kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung pangalong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalalatihan ng Ama, ngayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya sa katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin ang ating dating pagkatay kasama niyang ipinako sa krus
upang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na makalipid pa ng kasalanan. Sa aking pananaw, mali po yung salin na ito. Yung body of sin, hindi tumutungkol yun sa katawan natin na makasalanan, kundi kabuuan ng mga kasalanan na ginawa natin. Yun ang body of sin. Kaya lang, siyempre, ang mga tao po nagsasalin, sabi siya, nasasalin nila ay hindi tama. Siyempre, tao lang po nagsalin na po. Ang bautismo sa Biblia saves the soul. Ikaw po ay nilalagay kay Kristo na kung nasaan ang kaligtasan. Tulad nga po na binasa natin kanina, we are baptized into Christ, where salvation is. The 2 Timothy chapter 2 verse 10. Ito po ang ating mababasa. Basahin po natin, mga kapatid at mga tagapakinig. Kaya't aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalalatiang walang salvation in Christ. Ang bautismo po nilalagay tayo sa kamatayan ng Panginoon na kung saan naroon ang dugo na nagliligtas sa ating mga kasalanan. Sapagkat nang mamatay ang Panginoon, doon natin sinabi, doon na buhos ang kanyang dugo. At ang bautismo po ay naghuhugas sa ating mga kasalanan. Si Apostol Pablo, nung siya nabautismohan, ang sabi po ni Ananias, basahin po natin. Iba-iba po kasi ang salin ng talatang ito. Na po. Siya nagsabihan siya nag-aatabili si Pablo eh. Dahil siguro niisip niya yung dati niyang pamumuhay, ang kalagayan niya sa lipunan ng mga Hudyo. At ngayon, ano pang inihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ng iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Baptism washes away our sins. At tayo po'y pinapalaya mula sa pagiging alipin o sa kasalanan. Sa Romans chapter 6, 17 and 18. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y mga dating mga alipin ng kasalanan, kayong taus-pusong sumunod sa inyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging malipin kayo ng paggawa ng matuwid. You are set free from sin nung tayo po ay nabautismohan. At ang bautismo po can give you an answer of a good conscience. Ito po mas magandang basahin po natin ang salin po ng New American Standard Bible kaysa po sa New King James. Ano po? Mas maganda po yung kanyang pagkasalin. Ito lang po ang ating titingnan na po itong salin ng New American Standard Bible. Ito po ang ating mababasa. Lang po. Sandali lang po. Ito po. 1 Peter chapter 3. Ito na paganda po ng salin. Ito rin po salin sa Tagalog actually. This is 1 Peter 3:21. Napakaganda. Corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of the filth from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Appeal for a good conscience. Ano ba yung good conscience? Pagka tayo po ay nagkasala, we have guilty conscience. Pero ito po ay appeal for a good conscience. Ibig sabihin, paglilinis po ng ating mga kasi so ang bautismo po ay nagliligtas. Hindi ito paglilinis ng dumi ng laman. Ito'y patungo sa tubig. Pero ito isang bagay na ginagawa natin patungo sa Diyos para bigyan tayo ng sagot sa ating appeal for a good conscience. Sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So, maliwanag po sa ating pag-aaral, ang kapangyarihan ng bautismo hindi sa tubig, kundi sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Dahil ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon, nagpatunay siyang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Kaya pag sabihin natin ang bautismo, hindi mahalaga sa kaligtasan, binabaliwalang halaga natin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon.
So, we are talking about Bible baptism as contrasted to denominational baptism. Kaya kung kayo po, saliksikin po yung sarili niyo. Kung kayo po yung nabautismo, na anong klaseng bautismo ginawa niyo? Ito po ba yung bautismo tinuturo ng Biblia? O ito yung bautismo tinuturo ng mga denominasyon, may iglesyang ginawa ng tao at hindi ginawa ng Diyos? Ito lang po ang ating layunin sa ating pag-aaral. Hindi upang magalit kayo, hindi para manira, hindi po tayo naninira. Sinasabi lang po natin kung ano yung katotohanan. Di ba? At para sa ating kabatiran at makatulong tayo na makarating sa daan patungo sa kaligtasan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa gabing ito. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation? Don't prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Yes, your life will soon be gone. Oh, well, sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Why so thoughtless are you standing while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Hear you not the earnest pleadings of your friends who wish thee well? And perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the sailors shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor
before the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. And when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Ito po yung ating mga suki. Robert Shapili, good evening po. Marisa, Rieta, Manzanillo, good evening po. Brother Lordy, sa lahat ng mga kapatid. Oljan Ocampo, good evening po. Medic Canono, magandang gabi po sa atin. Roel Alcalas, Simbag, Arabi, Kakapsat, shortcut po ito. Magandang gabi, mga kapatid. Yan. John Bautista, itong ating magiting na mga sa Briones Subdivision sa may Cabanatuan City. Good evening. Ibayo si Rosani, ito rin po masipag mga na taga-Kamiling. Good evening po sa lahat. SJ Carp, magandang gabi, kapatid. Earl Gabriel Pos, good evening. Rafael Ortiz, magandang gabi po. Roy Capili, Regime Arguelles, good evening, brother. This point, kaya merong comments si Brother Roy Capili. Ngayon din siya, Ananya Sapira, ito po yung mga nabautismo na, pero nagkasala pa rin sila pagkatapos silang mabautismo. So pag nabautismo po tayo, inaalis lang yung ating mga dating mga pagkakasala, hinugasan ng dugo ng ating Panginoon, pero hindi ibig sabihin, nahugasan niya yung mga future na kasalanan. Kasi magkakasala ka pa rin. Unfortunately, guys, Ananya Sapira, ang kaparusahan po binigay ng si kamatayan. So tapos na po ang ating pag-aaral sa gabing ito. At tayo po maghihiwalay sa pamagitan sa maiksing panalangin. Ama, kaming lumalalim pong gabi. At kailangan na po ang kapahingahan sa mga pisikal na katawan. Magpapasalar kami, Diyos, sa karagdagan ng buhay na binigyan mo sa amin ito. Naway ganun din sa amin ng bukas. At siyempre po ang kaligtasan na inyong binigay sa pamagitan ng Panginoon. Na magpatuloy po ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng paraan na naayon sa inyong kalooban ng Diyos. Ang mga pusong buksan at sila'y maniwala, magsisi, ipayag ang kailang pananampalataya at mabautismo ka. Tawanan po niyo kami sa iyong magpakakasala na ay magpatuloy po ang aming pamumuhay sa buong katahimikan at kapayapaan. At ang lahat na may tayong hiningi sa dakilang pangalan sa Kristo. Amen. Dahil salamat po, tayo mag-ingat. Lord willing sa araw po ng Biyernes. Maraming salamat.